Magandang araw, Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Secretary, magandang hapon sa iyo. Ito po ang inyong kaibigan. Dito tayo sa programa Iparas kay Paras. Ito si Secretary Jing Paras. Bumabati ng magandang hapon sa inyo lahat, mga mahal kong mga kababayan. At ito po si Ado Paglinawan ng Maestro na pupugay ng isang magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, isa ho sa pinakamainit na issue na pinag-uusapan ngayon ay ito ho nga, dapat nga bang dumalo o hindi ito pong si Pastor Quiboloy sa ipinatawag na congressional inquiry o hearing maging sa Senado at diyan po sa Kamara at inisyu na siya ng subpoena Secretary Jing Kaado. So, ikaw, ano pananaw mo rito at merong payo mismo si Pangulo Marcos Jr.? Well, before natin sabihin yung payo ni Marcos, ay ilatag muna natin ang ito ngay karapatan ng isang Pilipino, no? Hindi lamang yung human rights but his Bill of Rights. Importante yan sa ligang batas natin. Bill of Rights. That he has the right to remain silent, he has the right to property, he has the right to protection from abuse of power from the government and its officials. So, in other words, hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na mag-appeal na magiging discriminatory sa kanya. Ha? Pwedeng gamitin laban sa kanya. Oh, because there is the right of against self-incrimination Kaya nga, it goes without saying na pagka pinatawag ka sa isang hearing, pwede kang hindi kumibo And it goes without saying na kung pwede kang hindi kumibo, pwede ka lang hindi mag-appear. Ha? Di ba? In similar weight as the right of against self-incrimination, you also have the right not to go to a certain place where you will be forced to incriminate yourself. Di ba? Parang ano? Especially because this is not a judicial matter. Yes. Oo. Pero ito, nakisawsaw naman itong walang kaalam-alam Drop out sa College of Law. Gusto pang makisawsaw. First year lang, nag-drop out na dahil walang kakayahan na mag-aral dahil anak mayaman, kulang sa utak, gustong mag-advise din kay Quiboloy. Pero noong tumakbo siya, nakilabang siya kay Quiboloy at lumapit siya doon at magpatulong. Ito. Pakinggan natin itong nakisawsaw na Marcos na ito. Marcos to Quiboloy just faced the House and Senate hearings. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday, February 28, advised doomsday preacher Apollo Quiboloy to face the congressional inquiries into the allegations of abuses against him and the Kingdom of Jesus Christ, which he founded. Marcos said in an ambush interview prior to his departure for Australia, when asked for comment on Quiboloy's claims that he and First Lady Lisa Araneta Marcos are conniving with the United States in a supposed plot to assassinate him. Well, I would like to advise him that just kung meron man siyang sasabihin, he has the opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya po, sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, wala nangyaring ganyan, di sabihin niya, the President said. Hindi ka nag-aaral Unang-una, kaya nga siya ayaw mag-appeal noon because ayaw niya na ma-incriminate yung sarili niya. Alam mo, ang hearing dyan, pipilitin ka tapos sasabihin sa iyo, hindi ka sasagot, Contempt. iko-contempt ka pag hindi ka sumagot o kung hindi marinig nitong mga kumag na ito
Yung sasabihin mo, yung gusto nilang marinig sa'yo, iko-contempt ka, di papakulong ka. Oo. Mayroon ng jurisprudence yan, Makoy, magbasa ka. Ang jurisprudence yan, doon sa Parmali case, ay hindi mo pwedeng pilitan ang witness na mag-testify. Unang-una, siguro freshman ka lang kasi, nag-drop out ka na eh. Kung nag-aral ka pa ng konti, nagsakripisyo ka pa ng konti, baka dumating ka sa first year, second semester, or second year, baka mapag-aralan mo yung criminal law. At mapag-isip-isip mo na ang issue dito is criminal. Yung mga sinasabi dyan ay cognizable sa City Fiscal's Office or Provincial Fiscal for that matter. O, sinasabi mo, bibigyan siya ng opportunity na magsalita siya. Paano paano siya mabigyan ng opportunity dyan sa Senado? Kaya nga maraming umaayaw dyan dahil binabastos yung mga testigo, mga guests. They're supposed to be guests. Pero pagka sa magsasagot ka, hindi. Tulad ng mga ginagawa ni Tulfo, binabastos yung mga testigo, minumura. Ito, dignified person ito eh. He commands respect from 7 million people. Tapos babastusin mo lang, Huntabayros? Babastusin lang. Anong sinasabi ng kapatid mo tungkol dito? Si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Nabanggit ho rito ni Senator Amy Marcos ay parang tutol siya sa pag-uubliga na pasiputin sa Senate hearing itong si Pastor Kibuloy. Pero bilang isang senador, pwede niya rin namang siya mismo, kung ayaw niya talaga napadaluin, siguro pwede niya namang kausapin. Tama naman si Amy. Tama ka rin, Ellie. Na nagsalita na si Amy, nagsalita na rin si Tolentino, nagsalita na rin yung mga kapwa members ng Congress on the bigger body, which is the House of Representatives. Si Ginoong Marcoleta nagsabi na niyang kanyang opinion tungkol dito bilang isang matinik na abogado. Itong Hontiveros hindi pa rin matinag. Hindi siya nahihiya. Napaka walang hiya ito, tao na ito, na mag-imbestiga, siya lang mag-isa. Alam ko I've been in Congress for 3 consecutive terms. 9 years yan. There has always been a rule. And I think just like the House of Representatives, the Senate also has the rule that bago ka mag-umpisa ng hearing, kailangan may minority at majority. Kung ang chairman sa House, kasi hindi pwedeng mag-chairman kasi ang minority doon. So, all majority. Pero a chairman who is a member of the majority, a chairman of a committee, cannot start a hearing without one member of the minority. Ito, ang kapal na mukha nito, siya lang mag-isa, nag-hearing, nagmuro-muro dito sa mga testigo
na sinasabi na are just being bought, allegedly. Just being tinuturuan lang kung anong sasabihin. At nagkamaskara pa. Ha? Nakamaskara. Hindi sinasabi yung totoong pangalan. Anong klaseng? Ha? Kaya nga hindi nakikisali ang mga ibang members ng Senado. Mag-isa lang itong Hontivirus na ito. At this is a purely abuse of power by this person by the name of Hontivirus, mga kababayan. Hindi ba ka ba mahihiya, Hontivirus, na hindi ka sinasamahan ng mga kasama mo? O, pakinggan natin si Tolentino. Isang senador din ito. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng, bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko noon. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Mga kababayan, yan, isang colleague din ni Hontivirus nagsasalita. Kanina si Aimee, ngayon si Tolentino. And I would not probably be surprised if there will be more senators who would be saying things against the actions of Hontivirus, mga kababayan. So, tingnan mo yung ugali nitong Hontivirus na ito in one occasion. Pakita natin yung kalaswaan nitong babae na ito. So at that point, forgive my French, Mr. Speaker, ang sabi ko, punyeta, hindi ako bata, wag niyo akong bubuhatin. Wala akong naririnig na maayos na babaeng senadora na nagpupunyeta in the plenary hall of the Senate. So, sinasabi na po yan ni Attorney Topacio na yung kliyente niya hindi dadalo or nag-iisip na hindi dadalo dahil po pagdating dyan, babastusin. Tingnan mo yung ginagawa ni Tulfo. Okay. Pakita natin yung pambabasos ni Tulfo. Excuse me, Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga naapin na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. Bigyan natin ng coffee. Comsec, bigyan natin ng coffee. Anong gusto niyo? Black or cream? Okay, bigyan. Para magising to. Ganyan po ang sitwasyon diyan sa Senado. Alam mo, with due respect, dito sa Hontivirus na ito. Alam mo, Mrs. Barakel, alam mo, ang pangalan mo Barakel, nag-Hontivirus ka Kinalimutan mo na yata yung yumao mong asawa Barakel ka naman But whatever it is, alam mo, tulad ng mga ginagawa ng ibang senador na binabastos yung hearing,
napapansin ni Ginoong Kibuloy yan. At he commands a respect of about 7 million people. Ikaw, baka mamaya wala ka pang 100 people na loyal talaga sa iyo. Ito may loyalist siya. Tumitingala sa kanya na at least 6 to 7 million. Tapos isasalang mo siya at babastusin nyo lang, he'd rather die or he'd rather sabi nga ni Topacio, pagka pinilit yan, baka magkakagulo. Ha? Pareho lang rin yung sinasabi ni President Duterte na kung pipilitin nyo kayong mga huntivirus, mga kaliwete, na mga pinipilit nyo yung war on drugs na may kagagawan si Duterte, when in fact the real thing that happened is that he tried to prevent our youth, our people from being addicted, and their future will be ruined. Sasabihin nyo ngayon na ipapahuli nyo sa ICC. At anong sinasabi ni Duterte? Ha? Hindi ako magpapahuling buhay at magkakagulo. Hulihin nyo si Duterte. Tingnan natin, the blood will be in your hands. Because there will be so many people who love President Rodrigo Duterte who may not be willing to turn him over to a foreign entity na walang jurisdiction sa ating bansa. So in the same way as Kibuloy has that same pag-iisip dahil mapapahiya siya kasi may dignidad siya, proud na proud yung mga tumitingala sa kanya. Tapos babastusin nyo lang dyan. Something which respect has been built through the years at umaabot yung kanyang mga following na ganyan. Tapos mumurahin nyo lang at ipapakulong mo lang kasi ayaw magsagot ni Kibuloy because itong mga testigo na ito are already dirted. Ano na yan Ano ba tawag niyang partner? Stained witnesses. So, yun po ang sinasabi natin dyan na ang taong bayan maninindigan yan. Subukan nyo ipakulong yan. And I'm sure, tulad ng sinabi ni Topacio, blood will be in your hands. I think these people will really fight it out to the end. Ano ba ibig sabihin ng blood in your hands? Kasi sa ibang bansa, pagka may ganyang masyadong controversial na ganyan, at pinuwersa ng gobyerno ang kanilang kamay over the rights of individuals, nagrarayot, nagkakaroon ng public riot. Maaaring hindi umagos ang dugo, pero magkakaroon ng disorder. No? Magkakaroon ng damage sa mga business establishments. Paano bang isang mall dyan o magkaroon ng mga flash riots dyan? Tingnan mo, if you remember, ito si Marcos, ngayon ang Pangulo ngayon, hindi niya maisip yung may nangyari din dyan. So many years ago, during the time of Marcos, na nagkaroon din ng patayan, yung De Los Santos ba yun? Oo. Na pinilit din nila yung doon sa Lapiang Malaya. Lapiang Malaya, mga Cotabato. Mga religious group din yun. Sa Taft Avenue. Pero hindi naman hindi naman as big maybe as but nagkagulo ang bansa natin noon. Would you want that to happen again? What happened in your father's days, Mr. McCoy Jr., is going to happen again? Well, as I said, it's up to you. Na kawawa na nga ang bansa natin, ang dami mo na nga ang kabulastugan, nagwi-waste ka ng pera ng bayan, sinisinungalingan nyo yung mga pledges yun na nag-transform na into a real investment, which is not really true. Ngayon,
guguluhin mo pa ang isang grupo na napakaraming following, doon nga lang sa Iglesia ni Cristo, with your respect. Nag-away lang nga yung Pamilya. magkapatid, pamilya, ang nagkaroon ng kaguluhan. Oh. How much more if this will be the entire faith or congregation na Stop courting disaster. bababuyin ninyo. Because whatever sins Kibuloy has in your eyes, but they don't recognize these allegations that you have, and their people will fight it out to the end. And I'm just telling you that is gonna happen if ever, pag nagipit na ang kanilang minamahal sa buhay, they will fight it out. I'm just telling you, because maapektuhan kami. Si Ado, si Eli, ang buhay ng aming mga anak, maapektuhan because pagka nagkagulo yan, our economy will be affected. Ang mga trabaho ng mga hand-to-mouth na mga ating mga kapatid, maapektuhan din yan. Kung there will be a disruption of governmental function, the disruption of businesses, and the work of people will be affected kasi hindi mo lang na-realize yan, ang iniisip mo lang yung pag-i-epal mo, hantavirus. Ikaw lang mag-isa dyan, hindi kasi nasamahan ng mga kasama mo. Yun lang isipin mo, hindi ka nahihiya. Yun lang po, mga kababayan, ang masasabi ko rito. Okay, at samantala sa iba pa nating issue, itong si Mayor Baste Duterte ay meron po siyang reaksyon dito sa naging komentaryo ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ito, basahin mo, Kaado, para makuha natin detalye at magkomentaryo. Mayor Baste reacts to DILG chief's comments, admits to being vulgar. Okay, before we even attempt to elaborate on this, no? Bigyan siguro natin po ng background ng ating mga kababayan. Kung saan po nanggagaling itong istorya na to. Kamakailan lang kami ni Ado bilang mga kaibigan ni Mayor Rama, kaibigan ni President Rodrigo Duterte, ay kami po inaanyayahan doon sa Cebu. Nagkaroon ng prayer rally. At kami po ay nakasama sa ating dating Pangulo, Duterte. At doon sa rally na yan, ay nagsalita si Ginoong Baste Duterte, ang ating butihing mayor sa Davao City. At mayroon siyang mga sinasabi tungkol sa reaksyon niya sa sitwasyon ng ating pamamalakad ngayon ng gobyerno. At dahil sa may pinagmanahan, ganun ang style niya, tulad ng tatay niya na magsalita. Mayroong kunting emphasis on yung kanyang harsh words, which is really trademark of the Dutertes, no? Okay? Tapos, hindi nire-respeto yung kanyang speech. Biglang pinadalhan ng scolding. Pero, duwag naman. Magpapadala ng letter, pero hindi naman Naka-address directly. Okay. Anong klaseng yan? Di ba? Okay. So, pakinggan po natin yung Ayan. Mayor Sebastian Baste Duterte Hello? reacted to Interior and Local Government Secretary sige. Benhur Abalos Jr.'s unpleasant and disturbing remarks he observed during the hakbang ng Maisog prayer rally in Cebu last Sunday. Abalos did not name the local official, but seemingly addressing Mayor Baste that as local official, he should set a good example of behavior. Quote, "Niadto ko og Cebu, nagrally dito, nagyayaw ko,
Unya karon nagsuwat ang DILG na ay mga opisyal sa Davao nga bulgar daw kayo og disturbing daw ang ginaingon. Wala ko'y ilalis ana kung bulgar og disturbing ko or basin ako to kay wala man pog gi-address sa akwa. Kung bulgar o disturbing ko, tama. Unquote. Okay. Duterte Okay, so said in his paki-translate. message. So, sinasabi dyan, mga kababayan, noong rally sa Cebu, nagpunta si Ginoong Mayor Baste at may reaksyon ang DILG. At sinasabi na mayroon daw mga opisyal ng taga Davao or opisyal sa Davao na nagsalita ng mga bulgar at nakaistorbo daw sa mga katauhan doon. Hindi ko dinidinayan kung bulgar or disturbing ako. Baka wala naman baka ako yung inadresan ng letter dahil wala namang pangalan. Oo. Kung nagbulgar or nakapagdisturbo ako, tama kayo. Sinabi ni Baste. Bakit po pinakialaman ni Ben-Hur? Ito lang ang parang Ben-Hur. You're a friend. Tagal tayo magkasama sa Congress, kaibigan, classmate yung mga anak natin sa Lasal. We've been friends. But let me say this. Para ka namang naninibago sa style ng Duterte. Ikaw, bakit mo tinanggap na maging empleyado under Duterte? Kung si Duterte ganyan din magsalita. Ginawa kang MMDA si Duterte ang nagpirma ng appointment mo bakit ka? Nagreklamo ka ba noon, Ben-Hur Abalos, na bulgar si Duterte magsalita? Bakit ka ganun? Nagsalita lang ng katotohanan si Baste, inuutusan ka lang siguro kung sino-sino nag-utos sa iyo, nawala na yung paninindigan mo. Na once upon a time, empleyado ka ni Duterte at tinatanggap mo yung style ni Duterte na gano'n magsalita. Pero ngayon, si Baste ang magsalita, i-call mo yung attention niya. Ano ba naman klasik ang tao, Ben-Hur Abalos? Kakahiya ka. Hindi mo na lang iniisip na ginawa kang MMDA chairman ni Duterte. May utang na loob ka naman siguro. Tapos yung anak niya, babastusin mo ng letter na ganyan. Pare, let's not be high-handed. Nakatanggap ka lang ng pwesto dyan, high-handed na kayo masyado. Huwag naman natin ganunin yung isang bagong leader na napakagaling, matapat, at matapang. Tapos sasabihin mo, bulgar. Paano naman nagiging bulgar yon? Nagsabi lang siya at kinukol lang niya ang atensyon ni Marcos Tsaka, na maraming kabulastugan at kung walang kakayahan, sumibat ka na. Or kung tinutolerate mo yung kalukuhan, sumibat ka na rin. Anong bulgar doon? Nagsasabi lang ng totoo. Tapos, gagamitin mo yung power and influence ng opisina mo para takutin itong ating mga kababayan na nagsasabi lang ng katotohanan tungkol dito sa ating sitwasyon sa ating bansa. That's not fair, Mr. Abalos. Okay? Ano masasabi niyong dalawa? I was there, no? And the people did not find it disturbing. In fact, they were cheering him on. No?
ang pagtuunan dapat ng pansin ni Benhar Abalos ay yung rason kung bakit ang mga tao is resorting already, no, to invectives just to call the attention of this government to the existing conditions, economically especially, of this country. Ha? Dahil masama na ho ang sitwasyon ng ekonomiya natin. Alam mo si Nick Elman, isang labor leader, Yes. mag-asawa lang sila, dalawa lang sila sa bahay, nagbabayad sila sa Meralco ng 1,800 a month. Dalawa lang sila. Grabe. Sino hindi man mapipiko naman dyan sa mga At saka, sitwasyon yun? with due respect, tama ka, Do. The people, hindi nabubulgaran sa mga sinasabi ni Baste. As a matter of fact, on the contrary, sumisigaw sila, they were cheering. They were identifying with him. Duterte. Every time he made a bulljack, nagsisigawan ng taong bayan. They were not feeling that they were hearing a vulgar word from this young man, Mr. Abalos. With due respect po. I mean, I said this, nothing personal. We're good friends, but let me say my piece. Wag naman nating gamitin ang gobyerno, nakatungtong lang tayo sa Carabao, gusto nating Carabao na rin tayo. Wag naman ganon, ha? 'Di ba? Eli, ano masasabi mo, paring Eli? Well, Baba pero- natin yung si paring Eli dito. Pero ang pinaka-importante rito, ano yun, sabihin natin, sariling pananaw o opinion ni Mayor Baste, kung wala namang nalabag, di ba, at importante rito, talagang, ang maganda rito, parang walang preno rin si Baste, no? Kung anong gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Ito'y Walang takot. ginagarantihan naman sa malayang pamahayag, di ba? Yeah, gusto niya sabihin kung anong gusto niya, but it has sense. Wala namang libelous statement He was just describing the qualification or quality of leadership. He did not say na, ikaw, ganito ka. Ikaw, ganito ka. Wala namang personal na paninira. It's more of what is seen by the entire Philippine public. Ito, galing kay Ginang Maharlika, anong opinion niya? Ito si Maharlika Buljakera, napakagaling nito. Very observant. Pakinggan natin ang reaction niya sa ginagawa ni Mr. Abalos. Nagtayo yung kanyang mga dating kasamahan ng illegal o yung labag sa batas na online sabong. Ngayon, alam nyo ba kung sino ang padrino, mga hitad? Aba, syempre, wala nang iba, lilitisin natin ngayong araw na ito kundi si Benhar Abalos na sekretary ng DILG. Yan, ang galing-galing, di ba? Sobrang grabe po ang paglabag nila sa batas, pangbastos nila sa batas. Dahil ayon sa ating puting ahas na isang intelligence officer na nagsabi na wala naman dapat dapat sisihin yung pagsulpot nitong mga online sabong na ito kung hindi ito pinayagan ni DILG Secretary Abalos. Actually, nakalagay nga sa headline, I think saksi. May nagbalita nito na ang title is Abalos ininguso sa illegal na isabong. Ininguso, ibig sabihin siya yung tinuturo na promotor ng lahat ng ito. Siyempre ang lola na ninyo, di ba, ang Fair Lady Maharlika, nag-double check tayo. At kinonfirm natin na may isabong nga na nagaganap sa Pilipinas. At ang number one protector nito ay si Abalos mismo. Ngayon, tignan natin. Ano ang sinabi ni Abalos? Kahit na may Executive Order number 9, mga kababayan, ang sabi, wag daw pansinin si Kuting. Siguro dahil sinabi, wag pansinin si Kuting dahil under desire naman yan kay Ahas. Diba? Dahil, ang sabi daw ni Abalos, wag nang pansinin yung Executive Order number 9 ni Kuting kasi siya naman daw yung pinuno ng DILG. Kaya siya daw yung may direktibang kontrol sa PNP sa mga local government unit ng Pilipinas.
Di ba? Ang galing-galing. Huwag nang pansinin yung Executive Order number 9 ni Kuting na yan. Under Desaya naman yan eh. Ako naman ang DILG Secretary, di ako ang masusunod. Kaya ayon sa ating intelligence officer na based sa Bulacan, ay lantaran ang illegal na sabong online. So ngayon mga palangga, papakita ko ebidensya. Okay, ito. Hold your breath. So bawal, di ba? Ito, may nag-send sa atin na puting ahas. I don't know kung nakita nyo na to sa mainstream. Baka ayaw nila ibalita. Baka nasuhulan ni Abalos. Ito. Ito yung video. Right? Wala na lang sound para hindi na ma-identify yung boses nung kung sino man yon. Alright? So ayan po. Okay? So yan yung online sabong dyan sa Bulacan. Saan yung area na yan? Teka, tignan natin. Yung video na yan na makikita nyo, sabungan yan sa Clint Eric's Cockpit Arena sa MacArthur Highway sa Balagtas, Bulacan. Ayan, katunayan na binastos at nilapastangan ni Abalos ang batas. Ayan ang isabong. Magpakita pa tayo ng picture, ng ebidensya. Dahil sa kay Maharlika, ebidensya ang malakas detail. Alright. Here, pakita natin sa inyo mga palangga na totoong mayroong aktibong isabong. Ayan po. Ayan, online. Nakita nyo na sa monitor, di ba? Manok yan. Hindi naman ahas ang nagsasabong, di ba? Okay, number 2. Here. Ayan na kanilang mga singilan. O may pera, betting, o tayaan, chuchu-chuchu. Nakita nyo yan. O screenshot nyo na lang ng bonggang-bongga kung gusto nyo. Here's another thing. Ayan. Okay, so yan yung katunayan na talagang active sila sa isabong. At may isa pang dito na hindi ko na ito sa Clint Eric's. Ito para mapakita ko lang sa inyo na nagsabi tayo ng katotohanan dito. Ito. Yan nabukas yung may lighting lang eh. Ayan Clint Eric's. See that? So ebidensya na pinapayagan ni Abalos itong mga illegalities dito sa Pilipinas. At by the way mga palangga, lahat halos, mga palangga, yung mga illegal na sabungan na yan, merong 4, okay, na mga, I think 4, alagay dito sinulat ko pa dito, 4 na sabungan sa lungsod ng Bulacan at meron silang 20 municipalities sa probinsya ng Bulacan na nag-ooperate ng illegal na sabong sa kabila ng pagsabi ni Kuting sa kanyang executive order na wala na dapat nag-iisabong sa ating bayan. Ganun po katindi ang nangyayari po na kabulastugan dito sa ating bansa ngayon. Kaya tamang-tama lang yung sinasabi ni Mayor Baste Duterte sa kanyang speech na napakasama na talaga. Hindi pa lang natin i-mention yung tungkol sa presyo ng bigas at sa ibang topic na natin yan pag-usapan. Pero Secretary Jig, ito pag sinabing pinatigil yung isabong, illegal na yon. Pero kung illegal, Mayroon nga, malulusutan ng PNP na nasa ilalim ng jurisdiction ng DILG. yes, mayroon nga ika nga sinabi ni Marlica, mayroong memorandum order. Si McCoy na ihinto na. Pero ang sinasabi niya, inignore law ni Abalos dahil nga patuloy ang isabong. Or maybe we can even conclude na incompetent siya. Hindi niya napasara. Maski may order si Marcos Jr. na ipasara. Paano masabi niyo yung pare Ado? Well, alam po ninyo, masyado nang komportable ang mga Abalos. Meron silang cabinet secretary. Meron silang mayor. Tatay niya, mayor. Ang asawa yata niya, vice mayor. Abay, pati yung barangay namin sa Highway Hills, anak ko niya, ang barangay chairman. Baka pati sangko niya ang kabataan nito. Hindi, may party list congressman pa. May party list congressman pa. Alam ninyo, lumugar na kayo. Pamangkin, whatsoever, I don't know. Lumugar kayo dahil marami kayong masyadong mga daliri
sa gobyerno, na kung hindi rin na kayo magsisilbi sa taong bayan ng tapat at gagamitin nyo inyong poder sa pang-leverage, pananakot. ng At saka, mga tao, at saka winalanghiya sana. nila ang mga Duterte. Oo. Dahil napakabait ni President Digong, siya ang tinalaga na MMDA chairman. From another party, bigla siya ng job ship as PDP Laban member. So, tinulak siya na maging MMDA chairman. Tapos, nung kinuha na siya ni Macoy Jr., nakapin manager, nakapagtalaga pa siya ng bata-bata niya na pinalit sa kanya. O ano pa ba naman pabor na binigay ni Duterte, tapos bigla sabihin mo, bulgar yung anak ni Duterte na nagsasabi ng totoo sa kanyang speech? Napaka-tindi naman ang walang hiyaan yan. Di ba? So, yun na po ang masasabi natin. Na ang daling makalimot, itong mga tao, nakasakay lang sa sa kalabaw, akala nila kalabaw na rin sila. Hindi nila iniisip na may iba pang panahon na darating. The ball is round, mga kababayan. Okay. Okay, mga kababayan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din pong YouTube channel at Ado Paglinawan, now under construction. Okay, Secretary, salamat. Magandang hapon at maraming salamat sa pagtangkilik nyo dito sa aming programa Iparas kay Paras.